Hello mga Mima! For today's ganap nga, welcome back sa aking mini vlog. Una ko na nga ginawa ay ang routine ko nga everyday. At bago ang lahat, simulan natin ang pagbablog sa pagiging masaya. Wala lang, gusto ko lang. Hindi nga ako nakapag-upload kagabi mga Mima dahil sa sobrang pagod nga. Aba naman, syempre napapagod ang inday nyo. Kaya babawi nga ako ngayon mga Mima. Natulugan ko nga mga Mima yung pag-edit kagabi kaya hindi nga ako nakapag-upload. Sumasakit na naman kasi mga Mima yung ulo ko at konektado nga ito sa mata ko. Maaga pa nga ng mga oras na to kaya hindi ko na nga muna binibilisan ang kilos ko. At syempre hindi naman mawawala ang pagpapakyut nga ng inday nyo. May pimples yarn. Bago nga ako umaalis, nagpapaalam nga ako dito sa papi ko. Kung nagtataka kayo mga Mima kung bakit siya nakatali, hindi kasi pwedeng wala siyang tali dahil matigas nga ang ulo niya. Tumatalon kasi siya mga Mima kahit nga mataas kapag gustong gusto niya nga bumaba. Kaya madalas ko nga siyang pagalitan dahil kapag nakababa nga siya kung ano-ano na nga yung kinakain niya. Hindi ko na nga siya kinukulong dahil naaawa nga ako sa kanya. Bukod doon ay hindi na nga siya kasya sa kulungan niya. Kaya nung matuyo nga yung tulugan niya, pinagamit ko nga agad dahil kapag yan nga ang ginagamit niya, tuwang-tuwa siya. Pero kahit nakatali nga yan mga Mima, may nagbabantay naman dyan sa kanya. Paglabas ko nga ng kanto, hindi rin ako tumagal na maghintay dahil nga may tricycle agad. Alam nyo ba mga Mima, simula nga nung nagpaiksi ako ng buhok, hindi nga ako nakakaramdam na ng init. Kumbaga, maginhawa na nga sa pakiramdam dahil maigsi na nga. Marami na nga mga nagulat mga Mima sa mga naging pasyente namin noon sa ospital. Mga pasyente kasi mga Mima na mga nagpapa-check up sa ospital ay nagpapa-check up na nga rin sa clinic na pinapasukan ko. Nagulat nga sila at ang tanong nga nila bakit daw ako nagpagupit. Wala lang naman, trip ko lang. May nagsabi pa nga mga Mima na bakit daw ako nagpagupit, siguro daw ay broken hearted ako. Charis, walang ganon. Long distance relationship lang po ang inday nyo mga Mima, hindi po broken hearted. Yang dinadaanan nga namin mga Mima ay elementary school nga ng Quezon, Palawan. Pagdating ko nga sa clinic ay umupo nga lang muna ako dahil may naglilinis nga ng sahig. Ako naman mga Mima, sinigurado ko nga na malinis yung office nga ng mga doktor. Dahil maya-maya nga lang ay magsisimula na nga ang consultation namin. At dahil first duty nga ng doktor namin today sa One Lab Clinic, ginawan ko na nga siya ng name. Nung hapon nga mga Mima, tinapos ko na nga itong mga gasa na binabalot ko dahil i-autoclave nga ito. Eto nga yung mga ginagawa ko kapag wala nga kaming pasyente. At kahit medyo masakit nga yung ulo ko, pinagluto nga ako ni Mama ng bagoong mga Mima dahil ako nga ang masarap magluto sa amin ng bagoong alamang. Kayo rin ba mga Mima, paborito nyo yung bagoong alamang? Masarap nga ito mga Mima sa gulay, lalo na sa mainit nga na kanin. Minsan nga mga Mima, mas gusto ko nga tong ulamin kahit nga may ulam kami. Pagkatapos ko nga magluto ng bagoong ay natapos na din magluto si Mama ng langka. Ready na nga ako kumain at siguradong mapaparami na naman ang kain ko. Pagtapos nga namin kumain, pinapagalitan ko na naman nga itong papi ko. Basta kasi nakalapag siya sa sahig ay kung ano-ano na naman talaga ang kinakain niya. Nakakatuwa nga lang kapag pinapagalitan siya, marunong naman din siyang makinig pero maya-maya nga uulitin niya na naman. Napakadungol nga mga Mima ng batuta ko na yan. Hindi ko ba alam kung dahil nga baby pa lang siya o talagang sadyang ganyan nga siya. At ang pinakaayaw ko nga sa mga ginagawa niya mga Mima ay ang pagkain niya ng pops niya. Kaya pag ano na nga yung ginagawa niya ay nakakapalo talaga siya sa akin. Ayaw ko kasing makalakihan niya nga yung ganong behavior niya. Naaawa din nga ako kapag pinapagalitan ko siya ng ganyan. Hindi talaga yan aalis sa pwesto niya hanggat hindi mo nga siya sinasabihan na lumapit ka sa kanya. Yun lang muna mga Mima. Thank you for watching. Mwah!